eto na nga po, mga minamahal. Akala mo, ikaw lang ang marunong tumirada? Vice President Sara Duterte. Abay, nagsalita na din po, mga minamahal, ang palasyo at ang Malacanang. Patungkol nga po dito sa pagtirada ni Vicky na sa kasamaang palad daw po, nagluklok daw po tayo ng isang leader na walang kakayahan na maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. Kung sa madaling sabi, mga minamahal, nagluklok daw po tayo ng isang leader na walang alam. Yun po yung gustong i-emphasize ni VP Sara Duterte. Ngayon, nagsalita, rumisponde ang Malacanang. Ito kasi yung hirap sa mga Duterte. Nababalik sa kanila yung mga sinasabi nila. Katulad noon refresh lang muna tayo. Sabi ni Basti Bayon or Pulong, yung martial law was the darkest times of the Philippine history. Now, nung nagsalita yung palasyo, mas napikon sila. Kasi ang sabi ng palasyo, hindi ba't mas kadiliman nung panahon ng pumatay ang ama mo nang walang due process? So, migit kumulang 30,000 mga Filipino sa war on drugs na palpak naman ang implementation, mas napikon sila lalo. Kaya, mas tumindi ang kanilang ginawang paninira. Ngayon naman, syempre, grabe yung tirada ni VP Sara Duterte. Parang pinapalabas niya na walang utak ang ating presidente. Walang alam, nagluklok tayo ng leader na basta-basta lang. Diba? Kaninong tandem yan? Diba sa inyo? Kayong dalawang magkasama dyan? Ngayon, nagsalita yung palasyo. Ito yung sinabi ng palasyo, mga minamahal. So, ito yung reaction. Panoodin natin. And I think sobrang sarap nito pakinggan dahil na-real talk na naman po si Sara Duterte at naibalik yung kanyang tirada sa kanya mismo. Okay ba yung light ko? Patayin natin to, mga minamahal, or okay lang yung may ganyan? Kasi pag binuksan ko to, parang ang itim ko dito tingnan. Diba? Ngayon naman, pag pinatay ko to, ring light lang yung may ilaw. Pero sige, buksan lang natin. Panoodin natin, mga minamahal. Tayo po ay nakapanood ng kanyang mga tinuran at ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili at ang pamilya Duterte. Mga minamahal, unang pa lang, unang banat pa lang. Kung totoo nga naman, ibinabalik ni VP, ibinabalik ng palasyo yung tirada niya sa kanya mismo kasi suwak na suwak sa kanya. 'Di ba? Kung usapin lang din naman ng walang alam at walang malasakit, balikan natin. Ikaw na mismo yung nagsabi na posible yung 20 pesos na bigas. Pero, ano yung ginawa mo? Ayaw mo lang ituro. Bakit ayaw mong ituro? Kasi galit ka sa presidente. Gets nyo, mga minamahal? So mukhang inilalarawan nga ni VP Sara Duterte na siya ata yung tinutukoy niyang walang alam at walang malasakit sa mamamayang Pilipino. So, pakinggan pa natin. Ulitin natin, mga minamahal, At ang mga negatibo niya pong nabanggit doon sa ating pagsusuri ay mukhang ang dinidescribe niya po ay ang kanyang sarili at ang pamilya Duterte. Nabanggit niya po, hindi po tayo nagkakamali. Sa kasamaang palad, inuluklok natin ang isang leader na walang kakayahan maintindihan ang tunay na kalagayan ng Pilipino. Matatandaan po natin na siya po mismo bilang dating DepEd Secretary, siya ang nagsabing hindi niya kaya. Yeah. Lalo-lalo na, and I quote, "I do not come from the education sector. I don't have an education background, so I cannot review what they are doing. And I rely on their expertise and all the stakeholders who did the review." So, at the time, makikita natin kung paano nga ba napabayaan ang education sector dahil 1.5 million DepEd laptops items stuck in warehouses since 2020 at hindi pa niya ito nagawa ng paraan bilang namumuno sa DepEd noon at si Secretary Angara pa ang siyang nagsosolve ng problemang ito. Nandun din po ang issue ng panis na gatas, inaamag ng Nutriban sa mga public school at ito po ay nagkakahalaga ng
billion na hindi po napakinabangan ng mga estudyante. At meron din pong na bisto o agarang nasolusyonan ni Education Secretary Sani Angara patungkol po sa ghost students. Nag-loading yung signal natin, mga minamahal. Sorry. So, ghost students yan, tinutukoy dyan ni Attorney Claire Castro. Alright. Nawala kasi yung wifi natin. Okay. So, yan. Okay na yan. Huwag natin basta sinabi lang ni Attorney Claire Castro na hindi ba't mas tinutukoy mo or dinidescribe mo lamang yung sarili mo. Actually, mayroon pa. Diba kung wala lang din naman alam, bakit mababatay sa PISA? Ikaw yung isang namuno sa Department of Education, pero yung PISA, hindi mo man lang napaangat. Diba, mga minamahal? Did you really get my point? So parang, tinitira niya si PBBM na walang alam at walang malasakit, pero the fact na niloloko mo yung taong bayan by betrayal of public trust and culpable violation, panloloko sa kaban ng bayan, hindi ba't ikaw yung maituturing na walang malasakit sa mamamayang Pilipino? At uulitin ko sa inyo, siya na din mismo yung nagsabi na posible ang 20 pesos na bigas. Hindi niya nga lang kayang sabihin sapagkat nagagalit siya sa ating presidente. Tama bang behavior yun, ma'am? Nagtatanong lamang po tayo. At tingnan ninyo yung reaction ng taong bayan, pinagtatawanan na itong si VP Sara Duterte. Kasi ganyan ba ang tamang behavior habang nangangampanya, naninira? Hindi mo ba kayang ikampanya ang Duterte nang hindi mo sinisiraan ang iba nating kapwa kandidato, ang ibang kapwa kandidato, na gusto lamang maglingkod or mga positive vibes lamang po ang hatid sa mamamayang Pilipino? Diba? Nagtatanong lamang po, mga minamahal, pwede kang mangampanya pero yung way ng pangangampanya mo masyadong isip bata. Doon pa lang sa part na ikaw ay kailangan mong manghila pababa para umangat yung pangalan mo, that's a big red flag. And it should not be toleratable by our Filipino people. So, if you hear me guys, I know na maliit lang yung boses natin, wag niyong iboto yung Duterte. Instead, iboto niyo si Kiko, iboto niyo si Benhur Abalos, Ping Lacson, Manny Pacquiao, Abby Binay, at si Sir Soto. Alright? Yun lamang po, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.